Ayan, good morning mga kamaster, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman po ang inyong electrician, si Master J Live Playlist. Ayan guys, meron akong tatalakayin sa inyo ngayong araw na to tungkol bakit nasusunog ang inyong mga outlet. Yan. Ito po yung cause ng kung bakit nasusunog yung mga outlet ninyo. Yan. So, meron pa ako dalawang outlet dito na nakatapping na siya. Pero ayan, wala naman siyang kuryente, so pwede siyang hawak-hawakan. So, i-demo ko lang sa inyo as DIY tutorial ng electrical. So, bakit nasusunog nga naman pala yung mga outlet sa bahay? O kaya anong cause nyo kung bakit sila nasusunog? So, ito guys, ang bibigyan ko kayo ng tatlong reason kung bakit sila nasusunog. So, yung is yung unang-una, overload. Sobrang paggamit. Lalo, sobrang paggamit yung sa mga saksakan na hindi naman dapat. Lalo kung ang panggagamitan nyo is yung malalakas, gaya ng heater, yung water heater, o di kaya microwave, basta malakas yung pangkusinang na gumagamit talaga ng malakas na kuryente. So yun ay may mga saksakan talaga dapat na pinagsasaksakan yung mga yon, hindi dapat dito sa mga ginagamit yun sa mga sa mga TV, cellphone, mga gano'n, electric pan, dapat hindi nyo dito lahat sila isinasaksak. O di kaya meron talagang special talaga na outlet para doon. O di kaya pangalawa, yung maling tapping ng ganito nga, yan, maling tapping kasi nga nasosobrahan sa tapping nung kable nyo. Kumbaga, ganyan lang, connect dito, connect doon, tapos meron pa kayo isang uling sa kabila. Hindi ko na may dapat tatlo ganon. So, parang dito lang nila ikino-connect sa mga outlet na to, itong saksakan na to, yan. So, ito may rated ampere po itong mga to. Ito po yung mga, meron lang silang 10 ampere, rated ampere na 10 ampere, 15 ampere. So, pag nagsaksak ka po dito ng, halimbawa, ito, ginamp mo dito, yan, ginamp mo dito, tapos, pagdating mo dito mo rin siya i-connect sa mga to. Yan, parang yan. I-connect mo rin sa ganito. Yan, connect mo dito. Pag connect mo dyan, tapos, pag naglagay ka uli ng isang saksakan pa sa kabila, ganun din, dito mo rin inilagay. So, parang yung rated ampere nitong mga saksakan na to, is hindi na siya sasapat para dun sa mga, kasi dito na siya nakakonect eh. Dapat ang connection talaga niyan is dito sa may kable natin. Dito dapat ang connection yan. So para pag magtatap kayo ng isang ganito, dapat pag nagtap kayo ng isang dapat ang connection yan is dun sa kable niya mismo. Yan, sa number 12 na kable niya. Dito mo siya gagatlaan, tapos dito mo siya itatap. So ang tap mo dapat niyan, pag halimbawa ganito ko sa inyo, i-demo ko sa inyo. Putulin na yun to kasi ito lang naman yung wire ko. Tingnan nyo po yung ko gamit ko. Nandito po kasi ako sa bahay ngayon, kaya wala akong gamit na nasa trabaho yung gamit kong iba. So ganyan. So dapat ang tap nyo yan is pag maglalagay kayo ng, halimbawa eto, magko-connection kayo ng isang outlet pa para masuportahan niya yung rated ampere nung kabilang mga nyo is dito sa may kable mismo. Diyan kayo magtatap. Diyan. Ganyan. Dito ang tap niyan. So, line 1, line 2, pag nasa Meralco tayo, line 2 neutral naman, pag ganyan, i-split nyo ng ganyan. So, sa kable po kayo kukuha, dun sa mismong linya. Ganyan, ang tapping yan. Tapos, ganun din po sa kabila. Halimbawa, para hindi po na gagamit lahat ng amperahe ng bawat itong saksakan na to. Kasi ito, 10 ampere. Halimbawa, nagsaksak ka dito ng 5 ampere. Tapos, sa kabila naman, nagsaksak ka uli ng 5 ampere uli. Tapos, dito sa kabila na naman, nagsaksak ka ng 5 ampere. So, masusunog po ito. Hindi po kakayanin ito kasi ang rated ampere niya is nasa 10 ampere lang o di kaya 15 ampere lang. So, dapat yan, direkta kayo sa mismong wire kayo mismo magtatap. Ganyan. So, o di kaya dun sa main line niya, kung mahaba naman yung kable, mas maganda, dun na lang kayo magtap. Baguhin nyo na lang yung linya ng bawat outlet nyo.
Kaya kahit na halimbawang magsaksak sila ng magsaksak dito, hindi siya masusunog. Ganon. At tapos yung pangatlo naman guys, so ngayon yung pangatlo is, yung pangatlo naman, maling tapping. Ay, undersize pala. Undersize nung ating kable. Yung iba kasi gumagamit kasi ng yung mas maliit na wire na para dito sa mga outlet. Ito po meron po itong ano mga ano talaga na para dito sa mga wire na to, gaya itong number 12, 20 ampere po dapat na breaker ang yung number 12 is designated siya sa 20 ampere na kable ay na ano na breaker. So dapat ang ano nyo is nasa 3.5 yung kable nyo pag outlet na ganito ang ginagamit nyo. So yun dapat ang gagamitin nyo. Tapos yung sinasabi ko naman pong SPO kanina, yung mga special power supply, yun naman po yung mga gumagamit ng heater, washing machine, doon na po yan sa mga kusina. So dapat doon nakaseparate po ng breaker yung mga yon, nakaseparate po dapat ng breaker. So dapat hindi sila nakasama dito sa mga saksakan, saksakan ng ano ng mga yan mga television nyo, cellphone, o di kaya basta yung electric pan, para lang po dapat dito. Ganun po dapat ang paglalagay ng mga outlet natin. Kaya siguro nasusunog, kaya hindi po pwede yung jumper ka lang ng jumper, parang squatter lang nung araw, kasi hanggat di nasusunog, sasabihin natin hindi naman nasusunog eh. Pero alam niyo naman po ang kuryente, hindi po maiiwasan yan. Pag yan nasunog na, hindi na po mauulit yun, wala na pong pangalawa yun, sunog na po kaagad yung bahay nyo. Kung hindi mo masusunog yung bahay nyo, swerte nyo. Kung masunog lang yung parte ng ito lang ang nasunog, ay swerte nyo. At least kung halimbawa ito lang nasunog, hindi naman na yung bahay nyo. Pero alangan nyo naman pong hintayin nyo pa yun na masunog yung bahay nyo kung hindi nyo dapat. Kung maagapan, kung meron naman ba kayo pambili, dapat bumili na kayo ng tamang wire, tamang outlet na gagamitin, mga ganitong saksakan. Tapos bumili na rin kayo para doon sa mga heater nyo. Yan, ipabago nyo sa loob ng bahay nyo para maiwasan po yung pagkasunog ng mga pagkasunog ng mga outlet nyo, mga ganito. Kasi yung iba kasi talaga nasusunog na siya. At saka isa pa po na ang cause ng isang pagkasunog din. Halimbawa, kayo nagsaksak ng ganito. Nagsaksak kayo ng ganito. Kailangan po, pasok na pasok, ganyan. Hindi gaya nung para nakaganyan lang siya. Kasi may tendency po yan na nagkakaroon ng friction yung spark. Kaya minsan nasusunog siya. Yan din ang cause ng sunog. Kasi nga, nag-i-spark eh. Kahit sino naman pag nag-i-spark na ganun, siyempre para magkukos yun ng apoy. So, dapat laging nakabaon. Ganyan. Dapat lagi pong nakabaon yung inyong mga saksakan. Yan tatlo lang po ang alam kong cause ng kung bakit nasusunog ang mga saksakan nyo sa bahay. So, ayan, ang una is overload. Sobrang paggamit ng load kasi nga ang connection ng mga is naka-jumper na ganito, naka-jumper siyang ganyan. O dapat tingnan niyo naman po yung mga plate kong gamit, puro puro ginakalawang. Kaya ito yung lang naman, demo tutorial lang naman to, DIY para sa mga beginner o kaya sa mga nasa bahay na kahit kayo nanay, tatay dyan na halimbawa na nasusunugan kayo ng ganito. Ganyan po kasi mga maling jumper. Halimbawa ito, sinaksak niya dito, yan, nilagay niya dyan, connection dyan, ganyan. Nakikita niyo po yan, di ba? Saksak dyan, tapos meron pa po isa uli dito, isasaksak ulit dito, parang ganon. Ganyan ulit mangyayari. Sasaksak to. Yan, di ba? Sasaksak yung ganyan. So, tatlo na sila. Para na pong octopus na nag-jumper. Siyempre, ang mahihirapan po dito. Kasi dito po nakakonect yung supply nyo. Nakakonect yung supply nyo dito. Tapos, jumper siya dito sa 10 ampere uli. Tapos, yung 10 ampere uli sa kabila, jump uli dito. So, itong nandito sa harapan, ito na yung parang mabigat na masyado siya, ma-overload siya. So hindi kakayanin po, lalo pag nagsaksak kayo ng heater dito, saksak kayo ng washing machine dito, yung malalakas na gamit nyo sa kitchen. So, yan mo, mag-focus na po siya ng sunog. Tapos hindi kayanin mag-trip tapos mali pa yung breaker na ginamit nyo. O, hindi nag-trip yung breaker, nasunog yung wire. Ibig sabihin, mali talaga.
So yun, overload. Tapos yung undersize nga ng wire, yan, undersize ng wire, pangalawa. At saka maling tapping, ito yung maling tapping. Dapat po talaga separate sila. Pag ito ang una mong ginamit, ito ang ano mo, separate ng wire, tapos itatap mo siya dun sa main line. O di kaya itap mo siya dito sa kable para hindi nagagamit yung amperahe ng mga saksakan na to. So yun lang po guys ang tutorial ko po sa araw na to, kasi wala naman po akong trabaho ngayon. So nag-ano ako ng konting kaalaman kung bakit nasusunog yung mga outlet. So dapat ganun ang tama, gamitin nyo po sa tamang paraan. Kung meron mga pera kayo, ipagawa nyo sa mga certified na electrician para hindi po kayo, safety po ang inyong mga bahay. Kahit iwan nyo po yan ng may nakasaksak, at least safety sila. So yun lang po guys, hanggang dito lang ang aking video. Maraming salamat po sa panonood, at sana po may nakapulutan kayo ng aral itong tutorial ko tong araw na to. Maraming salamat, and this is your Kuya Master J signing off.